May mga sandali sa buhay na parang may humihila sa iyo palabas ng normal. Isang segundo lang tapos may mali na agad. Hindi takot. Hindi rin gulat. Parang may bumulong na sandali lang. Tumingin ka. Naranasan mo na ba yon? Yung tipong may hayop na biglang lumitaw sa eksaktong oras na hindi ka okay. Hindi bago. Hindi rin inaasahan. Nakatitig lang. Tahimik. At sa loob-loob mo, may kung anong gumalaw na hindi mo maipaliwanag. Coincidence lang, sabi mo sa sarili mo. Kasi mas madali yon. Mas ligtas. Pero paano kung hindi? Sa simula, ganito lagi. Isang maliit na bagay. Isang segundo na parang walang halaga. At kung hindi ka titigil, kung hindi ka makikinig, lilipas lang siya. Mawawala. Parang wala lang. Pero kung titigil ka doon nagsisimula ang lahat. May isang lalaking pari sa Italia na minsang nagsabi na ang mundo raw na nakikita natin at ang mundong hindi natin nakikita ay hindi talaga magkalayo. Hindi raw ito magkaibang realidad. Isa lang na may manipis na tabing sa gitna. At kapag ang isang tao ay nasasaktan, nagdarasal, o nasa panganib, numinipis ang tabing na yon. Halos mawala. At doon, ayon sa kanya, kumikilos ang langit. Hindi sa pamamagitan ng kulog o liwanag. Hindi sa paraang magpapalakpak ang lahat. Kundi sa mga tahimik na galaw na halos hindi napapansin. Mga galaw na madaling tawaging aksidente, kung ayaw mong harapin ang ibig sabihin. Hindi naghahanap ng pansin ang langit, sabi niya minsan sa isang taong humingi ng paliwanag. Naghahanap ito ng tugon. At iyon ang problema. Hindi tayo sanay tumugon sa mga bulong. Mas gusto natin ang sigaw. Mas gusto natin ang malinaw. Yung walang duda. Yung hindi ka mapipilit mag-isip ng malalim. Pero hindi ganoon kumilos ang mga bagay na mahalaga. Hindi ganoon gumalaw ang mga bagay na nagliligtas. Isang gabi, may isang babae na umupo sa gilid ng kanyang kama, nakatitig sa pader. Ilang oras na siyang gising. Ilang linggo na siyang pagod. Hindi siya umiiyak. Wala na siyang luha. Kung may nakikinig man, bulong niya, halos hindi marinig kahit konting tanda lang. Wala siyang hinihintay na sagot. Hindi talaga. Parang reflex lang. Isang huling pagtatangka na walang inaasahang kapalit. At doon, sa labas ng bintana, may dumapo. Hindi malakas ang tunog. Isang banayad na kalabit. Parang sinadya na huwag makagulat. Parang sinukat ang lakas para sakto lang na mapansin. Tumingin siya. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, isang maliit na ibon. Hindi niya alam kung anong klase. Hindi rin mahalaga. Ang mahalaga, hindi ito umalis. Kahit gumalaw siya. Kahit tumayo siya. Nandoon lang. Nakatitig. Parang may hinihintay. Umalis ka na, mahina niyang sabi, hindi galit, hindi rin natatakot. Hindi umalis. At doon, sa loob ng dibdib niya, may kung anong bumigay. Hindi bigla. Hindi dramatic. Parang yelong unti-unting natutunaw. Parang bigat na dahan-dahang ibinaba. Mamaya na natin babalikan ang babae. Sa ngayon, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Hindi lahat ng nakakakita ng ganitong sandali ay handang tanggapin ang ibig sabihin nito. Mas madali kasing sabihin nagkataon lang. Mas madaling i-dismiss. Mas madaling magpatuloy na parang walang nangyari. Pero ayon sa paring iyon, ang mismong sandaling iyon ang kritikal. Kapag binigyan ka ng langit ng tahimik na tanda, sabi niya, hindi ka pinipilit. Binibigyan ka ng pagkakataon. At ang pagkakataon, may oras. Hindi ito mananatili magpakailanman. Maraming beses na may mga taong lumapit sa kanya, nagkukwento ng kakaibang karanasan. May aso raw na sumunod sa kanila sa dilim. May ibong hindi umalis sa tabi nila habang sila'y nagdarasal. May pakiramdam raw na parang may nagbabantay sa kanila sa pinakadelikadong sandali. Hindi siya agad sumasang-ayon. Hindi rin siya agad tumatanggi. Anong naramdaman mo pagkatapos? Tanong niya lagi. Kapayapaan? O takot? Kung kapayapaan, makinig ka. Kung takot, mag-ingat ka. Simple lang. Pero bihira nating sundin. May dahilan kung bakit hindi ginagawang palabas ang ganitong mga bagay. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa ingay. Nangyayari ito sa katahimikan.
Sa sandaling mag-isa ka. Sa sandaling wala kang ibang masisisi kundi ang sarili mo. At dito papasok ang tanong na ayaw nating sagutin. Paano kung ang mga sandaling inakala mong walang ibig sabihin ay eksaktong mga sandaling sinubukan kang abutin? Paano kung hindi ka nag-iisa tulad ng iniisip mo? Sa susunod na mga pahina, makikilala mo ang mga taong hindi humingi ng tanda pero binigyan pa rin. Mga taong halos hindi tumugon pero sapat lang ang ginawa para magbago ang direksyon ng kanilang buhay. At higit sa lahat, mauunawaan mo kung bakit hindi ka dapat maghanap ng ganitong mga sandali pero hindi mo rin dapat baliwalain kapag dumating sila. Dahil kung totoo ang sinabi ng paring iyon, kung talagang numinipis ang tabing sa mga oras ng sakit at panganib, isang tanong na lang ang natitira. Kapag dumating ang sandali mo, makikilala mo ba ito? O tatawagin mo lang ulit na nagkataon? At habang iniisip mo yan, may isa pang kwento na kailangang ikwento. Isang kwento tungkol sa isang lalaking nakakita ng higit pa kaysa sa karamihan, at isang tabing na halos wala na sa kanyang mundo. Doon tayo susunod. Hindi gustong pag-usapan ni Padre Pio ang sarili niya. Sa tuwing may nagtatanong kung paano niya nalalaman ang mga bagay na tila imposible malaman, iisa lang ang sagot niya. Hindi ako ang nakakakita. Pinapayagan lang akong huwag pumikit. Para sa marami, kakaiba yon. Para sa kanya, normal lang. Sa maliit na silid ng kumbento, madalas siyang makitang nakaupo ng tahimik. Walang ginagawa sa paningin ng iba. Walang libro. Walang kausap. Pero kung may lakas ka ng loob na magtanong kung ano ang ginagawa niya, sasabihin niya, nakikinig. Kanino? Tanong ng isang batang pari minsan, kalahating biro, kalahating takot. Ngumiti lang si Padre Pio. Hindi yung ngiting pala biro. Yung ngiting alam mong may mas alam siya kaysa sayo. Sa mga hindi nagsasalita ng malakas. May mga tao na nabubuhay na parang hiwalay ang langit at lupa. May simbahan sa isang banda, may totoong buhay sa kabila. May dasal tuwing linggo, tapos limot na ulit sa Lunes. Para kay Padre Pio, walang ganitong hati. Para sa kanya, iisa lang ang realidad. Minsan, may isang lalaki ang lumapit sa kanya. Pawisan. Nanginginig ang kamay. Halatang may mabigat na pasan. Padre, sabi nito, pakiramdam ko po may masamang mangyayari. Hindi ko po alam kung bakit. Hindi agad sumagot si Padre Pio. Tinitigan niya ang lalaki, parang sinusukat hindi ang itsura, kundi ang bigat sa loob. Kailan ka huling nagdasal ng totoo? Tanong niya. Nagdarasal naman po ako, sagot ng lalaki, medyo defensive. Hindi iyon ang tanong, mahinahong sagot ni Padre Pio. Kailan ka huling nagdasal na parang wala ka ng hawak? Tahimik ang lalaki. Doon nagsisimula ang lahat, ayon kay Padre Pio. Kapag wala ka ng kontrol. Kapag ubos ka na. Kapag ang tanging natitira ay pag-asa na halos ayaw mo ng paniwalaan. Sa mga sandaling yan, paliwanag niya minsan sa isang grupo ng pari, numinipis ang tabing. Hindi niya tinutukoy ang tabing bilang konsepto o simbolo. Para sa kanya, parang kurtina lang ito. Manipis. Mahina. At sa ilang sandali, halos wala na. Kapag ang isang tao ay naghihirap, ang mundo raw ay nagiging mas tahimik. Hindi dahil humihinto ang ingay, kundi dahil tumitigil ang yabang. Nawawala ang ilusyon na kaya natin ang lahat. At doon, sabi niya, mas madaling kumilos ang langit. Hindi ito palabas. Walang ilaw. Walang eksena. Tahimik lang. Parang may nag-aayos ng isang bagay sa likod ng kurtina habang nakatalikod ka. Maraming beses na sinubukan ng mga tao na ipaliwanag ang mga karanasan niya. Psikolohiya raw. Imaginasyon. Stress. Pero kapag nakita mo siya, kapag narinig mo siyang magsalita tungkol sa mga bagay na hindi niya dapat alam, may kung anong bumabaligtad sa loob mo. Isang beses, may isang madre ang lumapit sa kanya, umiiyak. Padre, sabi niya, natatakot po ako. Pakiramdam ko po mag-isa lang ako. Hindi niya tinanong kung bakit. Hindi niya tinanong kung ano ang problema. Isang tanong lang ang itinapon niya, diretsyo at simple. Talaga bang mag-isa ka? Tanong niya, o pakiramdam mo lang yon? Napatingin ang madre sa kanya, naguguluhan. Hindi po ba pareho yon? Umiling si Padre Pio. Hindi. Ang pakiramdam ay madalas nagsisinungaling. Ang realidad, bihira. Ito ang bagay na halos walang nakakapansin. Hindi palaging nararamdaman ang proteksyon. Hindi palaging ramdam ang presensya.
Minsan, ang tanging palatandaan ay ang hindi nangyari. Ang aksidenteng muntik na mangyari pero hindi natuloy. Ang desisyong muntik mong gawin pero may kung anong pumigil. Ang pagod na dapat ay sumuko ka na pero somehow nagpatuloy ka. Hindi ba kayo natatakot? Tanong ng isang pari sa kanya minsan. Sa mga nakikita ninyo? Mas natatakot ako, sagot ni Padre Pio, kapag wala akong nakikita. Dahil ayon sa kanya, ang katahimikan ng langit ay hindi kawalan ng galaw. Minsan, ito ay paghihintay. At ang paghihintay ay may hangganan. Maraming beses na may lumalapit sa kanya, humihingi ng tanda. Humihingi ng patunay. Gusto ng kasiguraduhan. Hindi niya gusto ang ganitong mga tanong. Huwag kang humingi ng tanda, sabi niya minsan, medyo matigas ang tono. Humingi ka ng lakas para tumugon. Dahil ayon sa kanya, hindi problema ng tao ang kakulangan sa tanda. Problema natin ang kakulangan sa tugon. Kapag ang isang tao ay nasa panganib, sabi niya, kumikilos ang langit. Hindi para takutin. Hindi para magpakitang gilas. Kundi para ilayo ka sa bangin ng hindi mo namamalayan. At kadalasan, hindi mo malalaman. Isang batang pari ang minsang nagtanong, Padre, paano po namin malalaman kung ang langit ay kumilos na? Matagal bago sumagot si Padre Pio. Kung buhay ka pa, sabi niya, malamang kumilos na. Tumawa ang iba. Pero hindi siya nakitawa. Dahil para sa kanya, ang tanong ay hindi kung kumikilos ang langit. Ang tanong ay kung ano ang ginagawa natin kapag kumilos na ito. May mga taong binigyan ng babala pero binaliwala. May mga taong inilayo sa kapahamakan pero bumalik. May mga taong hinawakan sa huling sandali pero kumawala. Hindi namimilit ang Diyos, sabi niya. Nagbibigay siya ng pagkakataon. At ang pagkakataon, tulad ng tabing, ay manipis. Madaling punitin. Madaling palampasin. Habang papalalim ang kwento ng mga karanasan ni Padre Pio, may isang bagay na unti-unting lumilinaw. Hindi lahat ay makakakita ng tanda. Hindi lahat ay makakaramdam ng presensya. Pero lahat ay binibigyan ng sandali. Isang sandali para huminto. Isang sandali para makinig. Isang sandali para pumili. At sa susunod na kabanata, makikilala mo ang isang taong binigyan ng sandaling iyon sa pinaka hindi inaasahang paraan. Isang nilalang na may pakpak, hindi nagsalita at hindi umalis. At kung paano ang isang simpleng presensya ay nagbukas ng isang pintuan na matagal nang nakasara. Hindi handa si Sara sa umagang iyon. Hindi siya handa sa liwanag na pumasok sa kusina, hindi handa sa tunog ng orasan, hindi handa sa bigat na bumalik sa dibdib niya sa sandaling iminulat niya ang mga mata. Parang hindi siya natulog. Parang nakapikit lang siya ng ilang oras habang patuloy na bumibigat ang lahat. Bumangon siya ng dahan-dahan, parang ang bawat galaw ay may kapalit na pagod. Sanay na siya roon. Bilang nurse, sanay siya sa puyat, sa pagod, sa sakit ng katawan. Pero iba ang pagod na ito. Hindi ito galing sa trabaho. Galing ito sa pagkawala. 3 buwan na ang nakalipas mula nang mamatay ang nanay niya. 3 buwan na rin mula nang magsimulang manahimik ang lahat sa loob niya. Noong una, may luha. May galit. May tanong. Pero habang lumilipas ang mga linggo, natira na lang ang katahimikan. Mabigat. Nakakabingi. Babangon ka ba o hihiga ka na lang ulit? Tanong niya sa sarili niya, nakatitig sa salamin. Walang sagot. Nagkape siya kahit ayaw niya. Umupo sa mesa kahit wala siyang gana. Tinitigan ang bintana kahit wala naman siyang hinihintay. Ganito na ang mga umaga niya. Paulit-ulit. Walang simula, walang dulo. At doon niya napansin ang galaw. Isang anino sa labas ng bintana. Maliit. Mabilis. Tumigil. Napatingin siya. Isang ibon ang dumapo sa gilid ng bintana. Hindi niya alam kung anong klase. Kayumanggi yata. Maliit. Karaniwan lang. Wala sanang dapat pansinin. Maraming ibon sa lugar na yon. Pero may mali. Hindi ito lumipad agad. Hindi rin ito nag-ikot-ikot. Dumapo lang. At tumingin. Diretso. Anong ginagawa mo dyan? Mahina niyang sabi, hindi inaasahang maririnig siya. Hindi gumalaw ang ibon. Lumapit siya ng kaunti. Sanay siyang makitang lumilipad ang mga ibon sa ganitong distansya. Pero hindi ito umalis. Parang walang takot. Parang may dahilan.
Umalis ka na, sabi niya ulit, mas mahina ngayon. At doon, kumanta ang ibon. Hindi malakas. Hindi rin maganda sa karaniwang kahulugan. Pero malinaw. Paulit-ulit. Parang may sinusundan na ritmo na siya lang ang nakakarinig. Parang may minamarkahang sandali. At bigla, nang hindi niya inaasahan, may pumutok sa loob niya. Hindi sigaw. Hindi hikbi. Isang tahimik na pagbitaw. Umupo siya sa sahig, nakasandal sa pader, at doon lumabas ang mga luhang akala niya ay nawala na. Mabigat. Totoo. Walang pigil. Pagod na ako, bulong niya, hindi niya alam kung kanino. Hindi umalis ang ibon. Kumanta lang. Tahimik na saksi. Hindi gumagalaw. Hindi umaalis. Parang may hinihintay na matapos muna ang isang bagay. Sa mga sandaling iyon, walang paliwanag si Sarah. Wala siyang iniisip na simbolo. Wala siyang pinipilit na kahulugan. Ang alam lang niya, may kapayapaan. Hindi sagot. Hindi solusyon. Kapayapaan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, huminga siya ng malalim. Maya-maya, tumigil ang ibon sa pagkanta. Tumingin siya sa kanya, isang huling beses, at saka lumipad palayo. Walang drama. Walang bakas. Parang wala lang. Pero may naiwan. Tahimik na kusina. Basa ang pisngi. At isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag pero ayaw niyang mawala. Salamat, mahina niyang sabi, hindi niya alam kung bakit. Buong araw, dala-dala niya ang sandaling iyon. Sa trabaho, habang naglalakad sa pasilyo ng ospital, habang may inaasikaso siyang pasyente, bumabalik ang tunog ng kantang iyon. Hindi sa tenga. Sa dibdib. Okay ka lang ba? Tanong ng isang kasamahan niya. Tumango siya. Sagot niya. At sa unang pagkakataon, hindi siya nagsinungaling. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa kwarto ng nanay niya. Matagal na niya iyong iniiwasan. Amoy pa rin ang lumang pabango. Pareho pa rin ang ayos. Umupo siya sa gilid ng kama at tahimik na umiyak ulit. Pero iba na. Hindi na siya galit. Hindi na rin siya nawawala. May lungkot pa rin. Pero may kasama ng pag-asa. Maliit. Marupok. Pero totoo. Kinabukasan, tumawag siya sa simbahan. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya pinag-isipan. Parang natural lang. Parang may nagbukas ng pinto sa loob niya na matagal nang nakasara. Gusto ko lang magtanong, sabi niya sa telepono, medyo kinakabahan. May schedule po ba kayo para sa kumpisal? Pagkababa niya ng telepono, napahinga siya ng malalim. At doon niya naisip ang ibon. Hindi niya sinabing ang ibon ay anghel. Hindi rin niya sinabing milagro iyon. Pero alam niya ito, kung wala ang sandaling iyon, kung wala ang presensyang iyon, hindi siya tatawag. Hindi siya babangon. Hindi siya gagalaw. May mga taong nagsasabing lahat ng ito ay kathang-isip. Na kapag malungkot ka, naghahanap ka lang ng dahilan para gumaan ang pakiramdam mo. Baka totoo. Baka hindi. Pero ayon kay Padre Pio, hindi mahalaga kung ano ang tawag mo sa sandali. Ang mahalaga ay kung saan ka nito dinala. Kung dinala ka nito palapit sa buhay, makinig ka. Kung dinala ka nito palapit sa liwanag, huwag mong baliwalain. Hindi lahat ng ibon ay tanda. Karamihan ay ibon lang. Lumilipad. Dumadapo. Umaalis. Pero minsan, may isa na hindi umaalis. May isa na dumarating sa eksaktong sandaling hindi ka na makalaban mag-isa. At ang tanong ay hindi kung bakit ito dumating. Ang tanong ay kung ano ang gagawin mo pagkatapos. Maraming tao ang nakakaranas ng ganitong sandali at ipinagwawalang bahala. Pinipiling kalimutan. Pinipiling sabihin na wala lang iyon. At tuloy ang buhay hanggang sa dumating ulit ang bigat. Minsan, mas mabigat pa. Si Sarah, sa pagkakataong iyon, ay tumugon. Hindi perpekto. Hindi agad. Pero sapat. At habang dahan-dahan siyang bumabalik sa pagdarasal, sa paghinga, sa pag-asa, may isa pang kwento na naghihintay. Isang kwento na mas tahimik, mas madilim at mas mapanganib. Isang kwento tungkol sa isang lalaking hindi umiiyak, hindi nagdarasal, at halos hindi na umabot sa umaga kung hindi dahil sa isang presensyang tahimik na tumawid sa daan niya. At kapag narinig mo yon, baka magsimula kang magtanong kung ilang beses ka na ring hinintay at hindi mo napansin.
Hindi espesyal ang gabing iyon. Iyon ang paulit-ulit na naalala ni Thomas habang iniikot sa isip ang mga nangyari. Walang kakaibang pakiramdam. Walang babala. Walang panaginip o masamang kutob. Isang normal na gabi lang matapos ang isang normal na araw. Pagod siya. Yung klaseng pagod na hindi na nararamdaman sa balikat kundi sa loob ng ulo. 2 shift sa pabrika. Maingay. Mainit. Paulit-ulit ang galaw. Paulit-ulit ang oras. At kapag ganito ang pagod, ang tanging gusto mo na lang ay makauwi. Isang diretsyo lang to, bulong niya sa sarili habang sumasakay sa sasakyan. 15 minuto tapos tulog na. Madilim ang daan. Probinsya. Walang ilaw sa gilid. Walang kasabay na sasakyan. Tanging tunog ng makina at ng sarili niyang paghinga. Binuksan niya ang bintana. Kailangan niya ng hangin. Medyo nahihilo siya. Hindi niya gustong aminin pero uminom siya kanina. Kaunti lang. Sabi niya sa sarili niya, sapat lang para makarelax. Hindi para makasama. Okay lang to, sabi niya ulit, mas parang paninyak kaysa kumpiyansa. Maya-maya, napansin niyang bumibigat ang talukap ng mata niya. Isang iglap lang. Isang segundo. Yung sandaling akala mo kaya mo pang ipikit ng konti. At doon ito nangyari. Isang anino ang biglang tumawid sa harap ng sasakyan. Put! Napatapak siya sa preno ng buong lakas. Sumigaw ang gulong. Tumilapon ang katawan niya pasulong. Mabilis ang tibok ng puso niya, parang may gustong kumawala sa dibdib. Tumigil ang sasakyan. Tahimik. Napahawak siya sa manibela, nanginginig. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Hindi siya huminga ng malalim. Parang takot siyang kumpirmahin na buhay pa siya. Dahan-dahan siyang tumingin sa harap. Isang aso. Malaki. Maitim. Nakatayo sa gitna ng daan. Tahimik. Hindi umaalulong. Hindi tumatakbo palayo. Nakatitig lang sa kanya. Ano bang ginagawa mo dyan? Sigaw ni Thomas, nanginginig pa ang boses. Hindi gumalaw ang aso. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba siya, galit na halos sa takot. Umalis ka, sigaw niya habang kumakaway ng kamay. At doon niya nakita ang hindi niya sana makikita kung hindi siya huminto. Isang malaking sanga ng puno ang nakahandusay sa daan, ilang metro lang sa harap. Malaki. Mabigat. Diretso sa linya ng sasakyan niya. Sa bilis na tinatakbo niya kanina, wala siyang tsansang umiwas. Napaupo siya sa gilid ng kalsada. Kung hindi siya huminto, kung hindi siya napreno, kung hindi tumawid ang aso. Lumunok siya. Bigla siyang nilamig kahit mainit ang hangin. Teka, bulong niya, biglang may pumasok sa isip. Nasaan na yung aso? Tumayo siya. Tumingin sa paligid. Walang galaw. Walang tunog ng mga paa sa damuhan. Walang kaluskos. Parang naglaho. Hoy, sigaw niya, mas mahina ngayon. Nasaan ka? Wala. Tahimik ang daan. Tahimik ang gabi. Parang walang nangyari. Umupo ulit siya, hawak ang ulo. Biglang bumigat ang mga alaala. Lahat ng beses na nagmamadali siya. Lahat ng beses na binaliwala niya ang mga muntik na. Lahat ng beses na sinabing swerte lang. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi niya kayang tawagin itong swerte lang. May kung anong gumalaw sa loob niya. Hindi takot. Hindi rin saya. Isang malinaw na pagkaunawa. Kung hindi siya pinigil, wala na siya ngayon. Pag-uwi niya, hindi siya dumiretso sa kama. Umupo siya sa kusina, patay ang ilaw, nakatitig sa mesa. Tahimik. Walang cellphone. Walang AJ, parang kailangan niyang marinig ang katahimikan. Bakit? Tanong niya sa kawalan. Bakit ako? Walang sagot. Hindi siya umasa sa sagot. Kinabukasan, may ginawa siyang hindi niya ginagawa sa loob ng 15 taon. Pumasok siya sa simbahan. Hindi siya nagdasal agad. Umupo lang siya sa likod. Nakatingin sa altar. Parang estranghero sa sariling alaala. May lumapit na pari. Pwede ba kitang tulungan? Tanong nito. Tumango si Thomas. Mabagal. Mabigat. Gusto ko pong mangumpisal, sabi niya halos pabulong. Habang nagsasalita siya,
Habang unti-unting lumalabas ang mga bagay na matagal niyang kinimkim, may isang eksenang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Isang aso sa gitna ng daan. Tahimik. Nakatitig. Hindi umaalis. Hindi niya sinabi iyon sa pari. Hindi pa. Parang hindi pa niya kayang bigkasin ng malakas. Pero alam niya ito, may pumigil sa kanya. May nagbantay. At hindi iyon nagkataon. Ayon kay Padre Pio, ganito raw kumilos ang proteksyon. Hindi ito laging ramdam. Hindi ito laging nakikita. Minsan, isa lang itong sagabal. Isang pagkaantala. Isang abalang ikinaiinis mo pa. Isang bagay na humahadlang sa plano mo. At kung minsan, ang sagabal na iyon ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ilang beses ka na bang nainis dahil may pumigil sa'yo? Dahil may nadelay? Dahil may hindi natuloy? Ilang beses mo na bang tinawag iyong malas? At paano kung hindi iyon malas? Paano kung iyon mismo ang dahilan kung bakit nandito ka pa? Hindi lahat ng aso ay bantay. Karamihan ay tahol lang, gala lang, nadaanan lang. Pero minsan, may isang tahimik na presensya na lalabas sa daan mo, haharang sa'yo, at mawawala bago ka pa makapagpasalamat. At ang tanong ay hindi kung sino o ano yon. Ang tanong ay ito. Ilang beses ka nang hinintuan at hindi mo naisip kung bakit? At kung may isang pagkakataon pa napigilan ka ulit, makikinig ka ba? May mga taong naghahanap ng patunay na buhay pa ang langit. Gusto nila ng malalakas na tanda. Mga pangyayaring hindi mo na kailangang ipaliwanag. Mga sandaling walang puwang ang pagdududa. Pero ayon kay Padre Pio, ang ganitong pag-isip ang dahilan kung bakit marami ang hindi nakakakita ng proteksyon, kahit paulit-ulit na itong nangyayari sa kanila. Kung naghahanap ka ng ingay, sabi niya minsan, mamimiss mo ang presensya. Hindi niya ito sinabi bilang babala. Sinabi niya ito bilang obserbasyon. Isang bagay na paulit-ulit niyang nakita sa mga taong lumalapit sa kanya. Mga taong humihingi ng tanda kahit nakaligtas na. Mga taong naghahanap ng milagro kahit buhay pa sila dahil sa isang bagay na hindi nila napansin. Para kay Padre Pio, ang tunay na proteksyon ay hindi kailanman dramatic. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito humihingi ng pansin. Kadalasan, ito ay ang kawalan ng trahedya. Ang bagay na hindi nangyari. Ang bangin na hindi mo nahulog. Ang salita na hindi mo nasabi. Mas madalas, sabi niya, pinipigilan ka ng langit kaysa inililigtas. May isang babaeng lumapit sa kanya isang araw, galit na galit. Padre, sabi nito, ilang beses na po akong nagdasal, pero parang wala namang nangyayari. Tinitigan siya ni Padre Pio. Tahimik. Parang hinihintay munang humupa ang bagyo. May nangyari na bang masama? Tanong niya. Napaisip ang babae. Wala naman po. Tumango si Padre Pio. Iyon na yon. Hindi niya sinabing sapat na yon. Hindi rin niya sinabing huwag na siyang magdasal. Gusto lang niyang makita ng babae ang madalas nating hindi napapansin, ang proteksyon ay madalas nasa likod ng normal. Habang iniisip mo ang mga kwento ni Sarah at Thomas, may unti-unting nabubuong pattern. Hindi sila hiningi ng tanda. Hindi rin nila alam kung ano ang darating. Pero pareho silang pinigilan. Isa sa pagbagsak. Isa sa kamatayan. At pareho silang halos hindi nakapansin sa una. Hindi natin nakikita ang proteksyon, paliwanag ni Padre Pio, dahil hindi ito kailangang makita. May mga gabi raw na may dumarating sa kanya na hindi makatulog. May kaba. May bigat. May pakiramdam na parang may mali. Padre, sabi ng isa, pakiramdam ko po may masamang mangyayari. Tahimik ka ba? Tanong niya. Opo. Kung gayon, sagot niya, magpasalamat ka. Nalito ang lalaki. Bakit po? Dahil kung may masamang gustong mangyari, sabi ni Padre Pio, hindi ka bibigyan ng katahimikan. Ang katahimikan, ayon sa kanya, ay hindi kawalan ng galaw. Ito ay presensya na hindi kailangang magpakilala. Parang bantay na hindi mo nakikita pero alam mong nandoon dahil ligtas ka. At dito nagiging personal ang lahat. Kapag iniisip mo ang sarili mong buhay, may mga sandali bang muntik na pero hindi natuloy? Mga desisyong hindi mo itinuloy kahit sigurado ka noon? Mga taong hindi mo nakilala kahit dapat? May mga tawag na hindi mo sinagot? Mga bayahe na na-cancel? Mga pagkakataong na-late ka ng konti? Ilang beses mo na bang tinawag ang mga yon na abala? Inis. Sayang.
At paano kung ang mga yon ang mismong dahilan kung bakit nandito ka pa? Kapag paulit-ulit kang pinoprotektahan, sabi ni Padre Pio, may dahilan. Hindi ito premyo. Hindi rin ito garantiya. Isa itong paanyaya. Isang tahimik na tanong na paulit-ulit na ibinubulong ng langit. Hanggang kailan ka magbubulag-bulagan? May mga taong tumatanggap ng proteksyon pero patuloy pa ring lumalapit sa panganib. Para bang sinusubok kung hanggang kailan sila hahawakan? Para bang inuulit ang parehong hakbang, umaasang may haharang ulit? Hindi ganito gumagana ang biyaya, babala ni Padre Pio. Ang proteksyon ay hindi lisensya para maging pabaya. Ito ang bahagi na ayaw marinig ng marami. Mas gusto natin ang ideya na laging may sasalo. Laging may haharang. Laging may magliligtas sa huli. Pero ayon sa kanya, may hangganan ang mga babala. Hindi dahil nauubos ang awa, kundi dahil nirerespeto ang kalayaan. Kung ayaw mong huminto, sabi niya minsan sa isang lalaki na paulit-ulit bumabalik sa parehong bisyo, darating ang oras na hindi ka napipigilan. Tahimik ang langit kapag paulit-ulit mong tinatanggihan ang presensya nito. At doon nagiging mapanganib ang lahat. Habang pinagninilayan mo ang mga sandaling pinrotektahan ka, may isa pang tanong na kailangang sagutin. Hindi tungkol sa nakaraan. Tungkol sa ngayon. Kung pinigilan ka na noon, bakit kailangan mo pa ng isa pang babala? Bakit kailangan pang dumating ang isa pang tanda? Isa pang presensya? Isa pang sandali ng pagliligtas? Marahil dahil may paparating na mas mabigat. Mas tahimik. Mas hindi halata. May mga panganib na hindi dumarating bilang aksidente. Dumarating sila bilang panloob na paglayo. Unti-unting paglamig. Tahimik na pagsuko. At ayon kay Padre Pio, doon nagiging mas banayad ang proteksyon. Mas hindi halata. Mas madaling ipagwalang bahala. Isang pakiramdam na may mali. Isang alaala na bumabalik. Isang pagnanais na magbago na hindi mo maipaliwanag. At dito papasok ang susunod na bahagi ng kwento. Hindi na tungkol sa ibon. Hindi na tungkol sa aso. Hindi tungkol sa kung ano ang nakikita ng mata. Ito ay tungkol sa isang bagay na gumagalaw sa loob. Tahimik. Banayad. Halos hindi mo mapansin kung hindi ka hihinto. Isang tawag na hindi sumisigaw. Isang presensya na hindi nagpapakita. Isang simbolo na hindi lumalabas sa daan, kundi sa puso. At kung hindi mo ito papansinin, maaaring wala ng susunod. May mga tawag na hindi maririnig ng tenga. Hindi sila dumarating na may tunog, wala silang anyo, at hindi sila nagpapakita sa daan tulad ng isang ibon o isang aso. Walang bigla ang eksena. Walang haharang sayo. Walang tititig sayo sa labas ng bintana. Sa halip, gumagalaw sila sa loob. At dahil doon, mas madali silang ipagwalang bahala. Ayon kay Padre Pio, ito ang pinakamapanganib na uri ng tanda. Hindi dahil masama ito, kundi dahil napakadali nitong pagdudahan. Napakadaling tawagin na isip ko lang to, napakadaling itulak palayo kapag abala ka o pagod o ayaw mong huminto. Tinawag niya itong ang kordero. Hindi dahil may literal na hayop na lalabas. Kundi dahil ang simbolo nito ay pareho. Kabanalan na banayad. Paanyaya na hindi namimilit. Isang lambing na may kasamang bigat. Kapag gusto ng Diyos na iligtas ang isang tao, sabi ni Padre Pio minsan, hindi niya ito tinatakot. Pinalalambot niya muna ang puso. At ang paglambot na yon ay hindi komportable. Hindi ito ang saya na hinahanap ng marami. Hindi ito yung ginhawang gusto nating maramdaman. Ito ay isang uri ng pagkabagabag na may kasamang pag-asa. Isang pakiramdam na may mali pero may pwedeng itama. May mga araw na bigla mong naaalala ang mga bagay na matagal mo nang tinago. Mga salitang sinabi mo. Mga desisyong iniwasan mo. Mga landas na pinili mong huwag balikan. Hindi sila bumabalik para saktan ka. Bumabalik sila para magtanong. Hanggang dito ka na lang ba? Maraming beses na may lumalapit kay Padre Pio, hindi para magtanong tungkol sa mga himala, kundi dahil may kung anong gumugulo sa loob nila. Padre, sabi ng isang lalaki, hindi po ako mapakali. Wala naman pong masamang nangyayari. Pero parang may mali. Tumango si Padre Pio. May tinatawag ka. Hindi ko po alam kung ano, sagot ng lalaki. Hindi mo kailangang malaman agad, sabi niya. Kailangan mo lang makinig. Ang kordero, ayon kay Padre Pio, ay hindi dumarating para manakot.
Dumarating ito para anyayahan. Para ipaalala kung sino ka bago ka napagod, bago ka tumigas, bago ka nasanay na lumayo. At dahil banayad ito, madalas natin itong tinataboy. May isang babae na minsang nagkwento sa kanya. Matagal na siyang hindi nagdadasal. Hindi dahil galit siya, kundi dahil naging abala na lang. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi, may naisip siyang walang dahilan. Bumalik ka. Hindi niya alam kung saan galing iyon. Hindi rin niya alam kung saan babalik. Pero buong gabi hindi siya mapakali. Parang may kulang. Parang may naghihintay. Kinabukasan, hindi niya pinansin. Sumunod na araw, mas lumakas ang pakiramdam. Sumunod na linggo, nawala. Padre, sabi niya, halos umiiyak, bakit po ngayon lang ako nagising? Hindi siya sinisi ni Padre Pio. Hindi siya pinagalitan. Hindi dahil sa ayaw ka, sagot niya. Kundi dahil iginalang ang pagpili mo. Ito ang bahagi na mahirap tanggapin. Ang tawag na ito ay hindi permanente. Hindi ito paulit-ulit nakakatok ng walang hanggan. May panahon ang biyaya. May sandali ang paanyaya. Hindi hinahabol ng Diyos ang tumatakbo palayo, sabi ni Padre Pio. Inaabangan niya ang handang huminto. At minsan, ang paghinto ay kasing simple ng pag-amin. Pag-amin na pagod ka na. Na naligaw ka. Na may mga bagay kang hindi na maitatama mag-isa. Ang kordero ay hindi humihingi ng perpektong sagot. Humihingi ito ng katapatan. Maraming tao ang nagkakamali rito. Iniisip nilang ang tawag na ito ay konsensya lang. Guilt. Isang emosyon na dapat takasan. Pero ayon kay Padre Pio, may malaking kaibahan ang guilt at tawag. Ang guilt ay bumabagsak. Ang tawag ay bumubuhat. Ang guilt ay sinasabing wala ka ng pag-asa. Ang tawag ay sinasabing pwede ka pang bumalik. At kung minsan, ang tawag na ito ay dumarating sa pinaka hindi inaasahang sandali. Habang nagmamaneho. Habang naghuhugas ng pinggan. Habang tahimik kang nakahiga at nakatitig sa kisam. Isang tanong lang ang paulit-ulit. Ganito na lang ba talaga? Maraming beses na sinabi ni Padre Pio na mas mahalaga ang sandaling ito kaysa sa anumang panlabas na tanda. Dahil dito mo makikita kung anong klaseng tugon ang kaya mong ibigay. Hindi ito tungkol sa paniniwala. Hindi ito tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa direksyon. Kapag dumating ang tawag at hindi ka tumugon, hindi ka kaagad mawawala. Hindi ka agad mapapahamak. Ang mangyayari ay mas tahimik. Mas dahan-dahan. Unti-unting mamamanhid ang pakiramdam. Unti-unting titigil ang mga tanong. Unti-unting magiging normal ang paglayo. At kapag naging normal na, doon nagiging mahirap bumalik. Mas gusto ng Diyos ang sugatang puso kaysa pusong bato, sabi ni Padre Pio. Dahil ang sugat ay pwedeng gamutin. Ang bato hindi nakakaramdam. Kung may isang benepisyo ang kabanatang ito, ito iyon, ang kakayahang makilala ang sandali bago pa ito lumipas. Ang kakayahang huminto habang may nararamdaman ka pa. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang araw. Hindi mo kailangang maging handa. Kailangan mo lang kilalanin ang tawag. Dahil kung hindi ito gagawin, darating ang araw na hindi mo na ito maririnig. Hindi dahil nawala ito, kundi dahil natutunan mo na itong i-ignore. At dito nagiging personal ang tanong. Yung pakiramdam na matagal mo nang binabaliwala yung pagnanais na magbago na lagi mong pinapatay yung boses na sinasabing hindi ka dapat narito. Paano kung iyon mismo ang kordero? Paano kung iyon ang huling paanyaya bago ka tuluyang masanay sa layo? Sa susunod na kabanata, haharapin natin ang isang mas delikadong katotohanan. Na hindi lahat ng nararanasan ay galing sa langit. Na may mga boses na gumagaya. May mga tanda na nanggugulo, hindi gumagabay. At kung hindi mo matutunan ang pagkakaiba, maaari kang maligaw kahit akala mo ay sumusunod ka. May dahilan kung bakit hindi lahat ng tanda ay dapat sundan. Ito ang bahaging bihirang gustong pakinggan ng mga tao. Mas gusto natin ang ideya na basta may kakaiba, basta may naramdaman, basta may nangyari sa tamang oras, siguradong mabuti na. Siguradong galing sa itaas. Siguradong dapat sundan. Pero si Padre Pio ay hindi kailanman nagsabi ng ganoon. Sa katunayan, mas madalas niyang sabihin ang kabaligtaran. Kung hindi ka marunong magbukod, sabi niya minsan, mas mabuting huwag kang tumingin. May isang kabataang lalaki ang lumapit sa kanya, puno ng sigla, puno ng kwento. May nakita raw siya.
May naramdaman. May mga senyales daw na paulit-ulit. At sa bawat pangungusap, mas lalong lumalakas ang kanyang boses, mas lalong umiinit ang kanyang mga mata. Hindi siya pinatigil ni Padre Pio. Hinayaan niya itong magsalita hanggang sa maubos ang mga salita. Pagkatapos, isang tanong lang ang itinapon niya. May kapayapaan ba? Natigilan ang lalaki. Ano po? Pagkatapos ng lahat ng iyon, ulit ni Padre Pio, may kapayapaan ka ba? Tahimik ang silid. Ang sigla ay napalitan ng pagkalito. Hindi po, amin ng lalaki. Mas lalo po akong naging abala sa isip. Tumango si Padre Pio. Kung gayon, hindi mo dapat sundan. Ito ang linya na malinaw niyang iginuhit. Hindi sa kung gaano kakaiba ang nangyari. Hindi sa kung gaano ito katiming. Kundi sa kung ano ang iniwan nito sa loob mo. Ang galing sa langit, ayon sa kanya, ay may isang tatak, kapayapaan na hindi kailangang ipagtanggol. Kahit mahirap. Kahit masakit. Kahit may hinihinging pagbabago. Ang hindi galing sa langit ay kabaligtaran. Maingay. Magulo. Palaging humihingi ng pansin. Palaging may kasamang pagmamataas o takot. Ang langit, sabi ni Padre Pio, ay hindi kailangang magmadali. Ang iba. Dito bumabalik ang mga kwento ni Sarah at Thomas, hindi bilang mga himala, kundi bilang mga halimbawa ng tamang tugon. Si Sarah ay hindi tumakbo sa lahat para ikwento ang ibon. Hindi niya ito ginawang sentro ng buhay niya. Hindi siya nagsimulang maghanap ng iba pang ganoong sandali. Tumigil siya. Nakinig. At gumawa ng isang simpleng hakbang pabalik sa liwanag. Si Thomas naman ay hindi hinabol ang aso. Hindi niya sinubukang hanapin ito kinabukasan. Hindi niya ginawang alamat ang nangyari. Ang ginawa niya, binago niya ang direksyon niya. Iyon ang sukatan. Kapag ang tanda ay galing sa Diyos, sabi ni Padre Pio, ilalapit ka nito sa kababaang loob, hindi sa sarili mong kahalagahan. Maraming tao ang naliligaw dito. Akala nila kapag may nangyari sa kanila, espesyal sila. Pinili. Iba. At doon nagsisimulang pumasok ang panganib. May isang babae ang minsang lumapit kay Padre Pio na punong-puno ng takot. Padre, sabi niya, may mga senyales po akong nakikita. Paulit-ulit. Natatakot po ako. Anong ginagawa mo kapag nakikita mo sila? Tanong niya. Iniisip ko po sila buong araw, sagot niya. Hinahanap ko po ang ibig sabihin. Umiling si Padre Pio. Kung hinahatak ka palayo sa buhay, palayo sa tungkulin mo, palayo sa katahimikan, hindi yan galing sa Diyos. Hindi lahat ng kakaiba ay paanyaya. May mga bagay na layong buluhin ka lang. Palitawin kang sentro. Palayuin ka sa simpleng kabutihan. At dito mahalaga ang discernment. Hindi ito isang talento. Hindi rin ito isang espesyal na kakayahan. Isa itong ugali. Isang disiplina. Isang paraan ng pakikinig na inuuna ang bunga kaysa sa karanasan. May kapayapaan ba? May kababaang loob ba? May malinaw bang direksyon tungo sa kabutihan? Kung wala ang mga ito, huminto ka. Mas mabuting walang sundan, sabi ni Padre Pio, kaysa sundan ang maling tinig. Ito ang proteksyong hindi nakikita. Hindi dahil may haharang sa iyo sa daan. Kundi dahil may ilaw sa loob na magsasabing, hindi dito. At kung wala ka pang ganitong ilaw, ayon sa kanya, huwag kang manghinayang. Matututuhan ito. Pero kailangan mong piliin. Sa puntong ito, nagiging praktikal ang lahat. Hindi na sapat ang pag-unawa. Kailangan ng aksyon. Hindi bukas. Hindi balang araw. Sa mismong sandaling dumarating ang tanda. Ano ang gagawin mo? Ito ang tanong na halos walang naghahanda ng sagot. Kapag may nangyari at may iniwang kapayapaan, huwag kang maghanap ng higit pa. Magpasalamat ka. Magpatuloy ka sa kabutihan. Iyon na ang tugon. Kapag may nangyari at iniwan kang magulo, natatakot, o punang sarili, huminto ka. Huwag mong ituloy. Huwag mong bigyan ng oras. Simple, pero hindi madali. Dahil ang pinakamapanganib na bagay ay hindi ang mali, kundi ang halos tama. At sa susunod na kabanata, haharapin natin ang huling tanong. Ang tanong na iwasan ng marami, pero hindi mo na pwedeng ipagpaliban. Kung ang langit ay kumilos na at kung alam mo na ang gagawin, ano ang mangyayari kung pipiliin mong huwag tumugon ngayon? May sandali sa bawat kwento na hindi na pwedeng manatili sa pagitan.
Hindi na pwedeng mamaya. Hindi na pwedeng pag-isipan ko muna. Hindi na pwedeng baka sa susunod. Ito ang sandaling iyon. Ayon kay Padre Pio, ang biyaya ay hindi parang ulan na bumubuhos araw-araw. Mas kahawig daw ito ng bukas na pinto. Nandoon. Tahimik. Nakabukas. Pero hindi ito mananatiling ganoon magpakailanman. At kapag lumampas ka, sabi niya minsan, hindi dahil isinara ito laban sa iyo, kundi dahil pinili mong huwag pumasok. Ito ang punto kung saan maraming tao ang humihinto sa pakikinig. Dahil mas komportable ang ideya na laging may bukas. Laging may isa pang pagkakataon. Laging may next time. Pero ang nakita ni Padre Pio sa buong buhay niya ay kabaligtaran. May mga taong binigyan ng malinaw na sandali. Hindi malakas. Hindi dramatiko. Pero malinaw. At pinili nilang ipagpaliban. Hindi tanggihan. Hindi labanan. Ipagpaliban lang. At ang pag-urong, sabi niya, ay isa ring desisyon. Kung babalikan mo ang mga kwento ni Sarah at Thomas, mapapansin mo ang isang bagay. Hindi sila binigyan ng lahat ng sagot. Hindi sila ginawang perpekto. Hindi rin agad gumaan ang lahat. Ang ginawa lang nila ay tumugon. Si Sarah ay hindi biglang naging masaya. Hindi nawala ang lungkot. Pero nang dumating ang sandali ng kapayapaan, hindi niya ito tinaboy. Tinanggap niya. At gumawa siya ng isang maliit na hakbang. Isang tawag. Isang pagbalik. Isang sa halip na isa pang, bahala na. Si Thomas naman ay hindi agad nagbago ng buhay sa isang gabi. Pero matapos siyang pigilan sa daan, hindi niya sinabi sa sarili niya na swerte lang. Huminto siya. Nag-isip. At pumasok siya sa isang lugar na matagal na niyang iniwasan. Iyon ang kaibahan. Hindi ang tanda ang nagbago ng lahat. Ang tugon ang nagbago ng direksyon. At ngayon, ikaw ang nasa sandaling iyon. Hindi bilang karakter. Hindi bilang tagamasid. Kundi bilang ikaw. May mga tanong na ayaw mong sagutin. Mga bagay na matagal mo nang alam pero patuloy mong itinutulak palayo. Mga desisyong hindi mo ginagawa dahil mas madali ang manatili sa dati. At hanggat hindi ka gumagalaw, babala ni Padre Pio, mananatili ang lahat kung nasaan sila. Walang magyayaring bago kung pareho ang sagot. Ito ang mahirap na katotohanan. Ang pagkilala sa tanda ay hindi sapat. Ang pag-unawa ay hindi sapat. Ang pagdamdam ay hindi sapat. Kailangan ng kilos. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Hindi kapag mas malinaw na ang lahat. Ngayon. Dahil ayon kay Padre Pio, may sandali kung kailan ang puso ay bukas, malambot, at handang makinig. Kapag lumipas iyon, hindi ito agad babalik sa parehong anyo. Hindi dahil wala ng pagmamahal, sabi niya, kundi dahil natuto kang huwag makinig. At ang katahimikan na dulot ng hindi pakikinig ay mas mapanganib kaysa sa anumang ingay. Maraming tao ang nag-aakala na ang kawalan ng pakiramdam ay kapayapaan. Hindi nila namamalayan na yon ay pamamanhid na. Ang tunay na kapayapaan ay may kasamang liwanag. May kasamang direksyon. May kasamang tawag. Kung ang nararamdaman mo ngayon ay isang uri ng hindi mapakaling katahimikan, isang tanong na paulit-ulit bumabalik, isang pakiramdam na may dapat akong gawin, huwag mo itong patayin. Iyan ang sandali. Hindi ito tungkol sa pagiging relihiyoso. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa katapatan. Isang hakbang lang. Isang malinaw na kilos. Isang tawag. Isang paghingi ng tawad. Isang panalangin na matagal mo nang iniwasan. Isang pagbitaw sa bagay na alam mong hindi na dapat hawakan. Hindi hinihingi ang lahat. Ang hinihingi ay ang ngayon. At kung isipin mo, baka ito na ang dahilan kung bakit narito ka pa rin. Bakit mo narinig ang mga kwentong ito? Bakit may kung anong gumagalaw sa loob mo habang binabasa mo ito? Hindi aksidente ang pagkaabot mo rito. Pero hindi rin ito garantyang may mangyayari kung wala kang gagawin. Ito ang huling paalala ni Padre Pio na iniwan niya sa maraming kaluluwang nag-atubili. Kapag hindi ka tumugon, sabi niya, hindi ka parurusahan. Mananatili ka lang kung nasaan ka. At kung nasaan ka ngayon, alam mo na kung sapat ba yon o hindi. Bago tayo tuluyang magtapos, kailangan kong sabihin ito ng malinaw. Mayroon pang mga tanda. Mas tahimik pa. Mas banayad pa.
Mga senyales na halos walang nakakapansin dahil hindi sila dumarating bilang pangyayari, kundi bilang disposisyon ng puso. Hindi lahat ay ibinibigay sa iisang kwento. Ang tanong ay kung handa ka bang ipagpatuloy ang pakikinig. Kung huwag mong hayaang matapos dito ang lahat. Gawin mo ang isang konkretong hakbang ngayon. Hindi mamaya. Ngayon. At pagkatapos manatili kang bukas. Manatili kang mapagmatsyag. Dahil ang mga susunod na tanda ay hindi na kasing linaw ng ibon o ng aso. Mas tahimik sila. At mas mahalaga. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.